Hi guys! Ako nga pala si Agad Trader. Kasi nagte-trade ako agad nang walang drawing ng technical analysis. Habang pinapanood ninyo ang mga videos ko, matututunan ninyo ang real-time response ko sa paggalaw ng market. Nandyan ang losses at syempre ang winning trades. At para malaman ninyo ang risk management strategy ko, pakipanood na lang yung day 1 video ko. This is day 11. Let's go! So ngayon guys ay July 5, 2024, Friday 1 ng hapon. Update lang sa trade natin kahapon, no? Sa video natin kahapon. Ito yung running trade na iniwan natin. So Thursday, July 4, 8:45 ng gabi, no? Tapos kinalimutan ko na. Pagkatapos kong mag-set ng trade kagabi, okay, ini-sleep ko na yung computer ko. Then, nagpahinga na ako kagabi. Tapos, natapos yung trade na yan, 11:45 ng gabi. Ayan, matulog na ako ng ganyang oras. At pagising ko kinabukasan, nakita ko na lang, yun, tinamaan na yung target profit natin, no? Tapos kinabukasan, nag-trade ako ulit ng Friday, 8:45 ng umaga ako nag-set ng trade. Natapos siya ng anong oras? 10 o'clock. Okay. Tapos, kung nagalmusal ka man yan, ako hindi ako nagalmusal kanina. Nag-set lang ako, tapos nag-exercise. Then, 10:30. Panalo na agad. Nung 10:30, nag-set ako ulit ng trade. Then, nung 11, okay, tinamaan na naman. Tapos, nag-set na naman ako ng trade nung 11. Ayan, nagluto ako niyan. After ko magluto, natalo na naman. Tapos, before kumain ng lunch, na brunch ko na rin, nag-set ako ng trade na until now, 1 o'clock, running yung trade na malapit ng tamaan yung target profit. No? So, ganun lang guys. Nagagawa mo yung pang-araw-araw na gawain natin sa buhay nang hindi tayo masyadong nakatingin sa sa trade, no? Like ito, makita nyo lang tong Monday natin, 9 o'clock, natapos tayo, 9:30, winning trade. Nag-set na naman ako, 9:45, natapos siya, 12 o'clock, pwedeng nakapag-exercise na ako noon, nakaluto na rin ako noon. Nakapag-early lunch pa ako niyan. May winning trade ka na, tapos trabaho ka na. 12:45 to 7:30 ng gabi, o di pwedeng maghapon kang nagtrabaho, nag-business, whatever, kung anong ginawa mo, losing trade. Set ka na naman. Ganun lang guys. Ang lalayo ng pagitan, no? Ito kinabukasan na ulit, pagising mo, losing trade. Yung kasunod, losing trade na naman. Maghapon, losing trade. Until nung kinagabihan, tinulugan ko na to. Di matapos ng sunod-sunod na talo, natulog na ako dito guys. 7 o'clock, nag-set ng trade. Pagising ko, kinaumagahan, dinatnan ko na, winning trade. Ganun lang guys, no? So magagawa mo talaga yung pang-araw-araw mo dito sa strategy ko. So bilangin na natin yung trades natin, kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. May 22 trades na tayo in total. At yung winning trades natin sa 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So meron na tayong 14 winning trades out of 22 trades. So 14 divided by 22 times 100, still ang ating win rate ay 63%. Naglalaro siya sa 60%, no? And again guys, kung meron na tayong 14, tama ba? So kung may 14 winning trades na tayo, that means meron na tayong 14%, di ba?
Mm. Eh ano pa lang ngayon, tanghali pa lang ng Friday. Meron pa tayong maghapon ng Friday, Saturday, tsaka Sunday. O di ba? May 14% na tayo sa real trading to, no? Okay, so simulan na natin guys yung backtesting natin. Strategy, 1 out of 23. Yung pang 16. Starting with BTC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. XTZ USDT. Okay. So, yan. Tingnan natin kung ilang swipes. Between 50 to 30 swipes. 23 swipes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, meron tayong 23. Hanapin lang natin yung Monday. Malapit na yung Monday. Obya. Okay. Saan yung price? Nasa taas. So, makikita natin na yung market is nagko-consolidate. Okay, overall, nagkaroon siya ng downtrend. Tapos, nagkaroon ng consolidation dito na parang downtrend yung sa taas. Pero sa baba, parang uptrend, no? Na nalilito pa yung market kung ano yung itutuloy niyang trend, no? Na kung talaga bang magda-downtrend or mag-uptrend. So, pumunta muna tayo sa short time, no? Pwedeng balikan niya tong imbalance na to paakyat. Pero, magsho-short muna tayo, guys. Gusto ko lang munang mag-short. Ito yung kakaiba yung itsura. 1.23. Okay. So, trade na natin yan. Kakaiba yung itsura ng mga candle nito. Yon, okay. So, tinamaan na yung target profit natin. Lagyan pala natin ng vertical line. So, since wala pa ako makita ang clear sign na mag-uptrend siya, ito ay support, no? Pero, as of this moment, wala pa akong makita. Kaya, itutuloy lang natin yung downtrend. Kaya, mag-short tayo. Taas lang konti ng swing. 1.21, 22. Okay. Okay, so tinamaan ulit yung target profit natin. Again, wala pa akong makita ang signal na mag-uptrend na siya, kaya still above the swing lang konti. Then around 1.2 ang target profit natin sa risk to reward ratio. Okay, so winning trade ulit. Tapos wala pa akong makitang sign ng reversal, kahit mga green yung candles, pero mag-short pa rin ako. Malakas yung downward momentum. Okay, so nasa downtrend pa rin tayo. Nagkaroon na ng equal lows na pwedeng isipin ng mga tao na magre-reverse na to. Pero pwedeng nga mag-reverse, umakyat. Pero susundin ko pa rin yung bias na naka-short pa rin ako. Okay, so tinamaan yung target profit natin. Okay, nabasag niya na yung equal lows na to. Nag-create ng mahabang wick dito na parang manipulation daw. Pag nagkaroon ng mahabang candle dito, may chance na mag-reverse yung market. Pero kung wala pang candle na mahaba, hindi ako nilakihan ko lang to kasi baka pumitik na pataas.
Kung sakali mang pumitik pataas, tas joke lang pala, pwede bumaba ulit. Or pwedeng pag may mahabang candle, mag-reverse yung market, no? Tignan natin. So, ang nangyari, ang nagkatotoo yung joke, no? So, nag-joke lang para isipin ng mga tao, uy, may weak dito. Ibig sabihin, manipulation to na... Tsaka yung, yung ganito yung tsura ng candle, yung nandito lang yung makapal. Tapos susundan ng mahabang candle, ibig sabihin, long na yan. Kaya maglulong na sila niyan. Baka maglong na rito. Yung, wala, yan, dito. Yan, dyan, maglulong sila dyan. Tapos, stop loss, dito lang. Okay, o kaya dito below the wick ng green. Tapos tatargetin nila yung yung golden zone, no? Ng Fibonacci retracement, ganyan. Okay, dito. May hatakin pa natin hanggang dito sa wick. Okay, so yung golden zone natin nandito sa area to, 62. Meron tayong 1:2 risk to reward ratio, guys. Tapos tatamaan lang yung stop loss mo dito kasi joke lang. Ang nagkatotoo yung sinabi nating joke lang. So ganyan sa market, minsan nanjo-joke lang, no? Kaya kailangan talaga marami kayong experience. Kung yun yung alam yung tama, sundin nyo yun, guys. Pero intindihin nyo rin yung galaw ng market habang na-experience nyo yung mga loss na yun. I've been there, kaya ako na ipapaliwanag sa inyo yung ganung sitwasyon kasi naranasan ko siya dati. So tuloy natin. Okay, so bumalik na yung price. Akyat. So, does it mean na magkakaroon ng uptrend? Hindi pa rin. Maglalagay ako ng stop loss dito. Sa taas lang konti nun, 1.25, okay na yan. Paanda rin natin ang market. Haba nito. Nagko-consolidate yung market, no, kasi nagkaroon ng mahaba tapos nag-pullback. Nagko-consolidate lang siya dyan. Nag-create dito ng parang resistance area na hindi niya masyadong ma-break. Na-break niya at tinamaan yung natin, stop loss. So does it mean na magkakaroon na ba ng uptrend? Again, hindi ko pa rin makita to as a clear sign of uptrend, kaya mag-short pa rin ako. Baka gusto niya lang balikan yung price range na yan. Kaya short position pa rin tayo, guys. Okay, so pinitik niya na yung pataas. Uptrend na ba? Pwedeng isiping uptrend na, pero hindi pa rin ako ganun kaano eh. Siguro kung may mahaba pang isang candle, baka ma-convince na ako. Yung stop loss sa taas lang nito. Yan. Taas 1.21. Hindi pa ako fully convinced na magkakaroon talaga ng reversal, no? Na mag-uptrend na. Pwede kasing binalikan niya lang tong price na to. Oo. Nagko-consolidate yung market, nasa-challenge kung ano nga ba talaga mangyayari. Pag pumitik to ng mahaba pataas, pwedeng mag-uptrend na to. So, this time, gusto kong sabayan lang muna yung, bagamat hindi ko pa makita yung clear sign of uptrend, pero gusto ko lang sabayan yung galaw ng market, kaya maglulong ako. Pero mag-aantay na lang tayo dito ng isang impulsive move, eh. Pwedeng pataas, pwedeng pababa. Hindi natin alam kung ano magiging galaw niya. Ayan, so yan, nagiging aggressive na konti. Pero nagko-consolidate pa rin sa price. Nag-create na siya ng series of higher highs and higher lows. Parang uptrend. Okay. So, mukhang hindi pa siya magda-downtrend. Ayun, parang nire-respect niya tong zone na to. Grabe, nagko-consolidate yung market. Maraming mga naliliquidate na traders dyan na ang sinusunod nilang pattern na yung trend, no? Maraming tinatamaan ng stop loss sa ganyang sitwasyon ng market kasi isipin nila magte-trend na yung market tapos i-respect lang yung resistance tsaka support zone.
So malilito sila, tapos nag-breakout dito, baka isipin nila mag-short na, baka may nag-short tapos bumalik ulit paakyat. Marami, puro liquidation na nangyayari dyan. So, nagko-consolidate lang yung market. Medyo spacious kasi yung ginawa natin, ano. Sunday na, Saturday, Sunday na. Wala pang ganun kahabang candle masyado. So, abangan lang natin. Wala pa. Nag-consolidate na yung market. Tanghali na, hapon na. Okay. Wala pang tinatamaan. Ano kaya to? Ito ang pinakamahabang trade natin. Nag-start tayo Thursday. Tapos nag-consolidate na yung market na ganyan. Bumababa na siya. Pero nagko-consolidate pa rin yan. Sa Pampitek, okay. Pwede na sigurong bumaba or umakyat. Okay, so ang naging ending niya is pababa yung market, no? So downtrend yan. Nakailang loss na tayo guys? 1, 2, 3, 4. So bawiin lang natin yung loss natin. Sa tingin ko, pwede na ako mag-short dito. Lita na lang natin para makuha agad. Okay. Okay, so nakuha na. Bago umakyat. Okay, panalo na tayo. Tapusin na natin. Nagtapos din yung trade Monday, no? Grabe to, ang haba. So, nakailang trades tayo ngayon, guys. Naka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naka 12 trades lang tayo today, guys. Nasa 12 trades, meron tayong ilang wins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, meron tayong 7 winning trades, no? So, 12 or 7. And, dito pala may calculator tayo. 7 divided by 12 times 100. Meron tayong 58% win rate. Mas mataas, no? Pero ang nakuha lang natin is 7%. So, kung ganyan lang kababa yung percentage ng trade natin weekly, no? Still, meron kang 36%. Kung may 100,000 ka, that's 36,000. Still not bad, no? That's very good, no? So, may kita natin na hindi palaging mataas, hindi palaging 15%, 13, 14, minsan nga 18% pa, di ba? Ako yung realistic trading ko sa loob ng 5 days for 14% na, no? Ganyan lang, guys. So, tingnan nyo to, since Thursday. Again, pwede ba tayong mamuhay ng malaya habang nagtitrade? Oo, mag-set ka ng position na halimbawa Sunday ng 11:30 ng gabi. Tapos, yung matulog ka, pag gising mo ng tanghali or manananghalian ka na, doon na nag-notify sa'yo, tapos na yung trade mo. Tapos, nag-set ka na naman ng trade, okay, ng 1 ng hapon. Tapos, nagtrabaho ka maghapon. Nag-notify na naman sa'yo ng anong oras to? 17 o 5:45 ng hapon. Tapos nag-set ka na naman ng trade ng anong oras na to? Nag-dinner ka muna, syempre baka busy ka. Tapos 19, 7 ng gabi, nag-set ka na naman ng trade. Nagkape ka muna or nag-ano ka muna, tsaa. Hanggang 8:45 ng gabi. Di mag-notify sa'yo. Magagawa mo talaga yung gusto mo. Tapos pag nag-analysis ka, saglit lang. Diba, hindi naman yung ang dami-dami mong dinodrawing na kung ano-ano pa, no? Kasi ganun din naman, guys, eh. May drawing o wala, mas gusto ko nga ito malinis, eh. Pero kung di pa kayo familiar sa mga patterns, I suggest pag-aralan nyo muna yun, guys. So, salamat sa time nyo. See ya!